ang boses ng hinaharap, bilinggual na paglago ni Princess Charlotte at ang makabagong mukha ng maharlikang pamilya sa mata ng mga taga-subaybay ng maharlikang balita. Bihirang sandali ang makitang malinaw at natural na nagsasalita ang mga anak nina Prince William at Kate Middleton. Kamakailan, muling napukaw ang interes ng Royal Watchers matapos mapansin ang kumpiyansa at linaw ng pananalita ng kanilang anak na si Princess Charlotte, na ikatlo sa linya ng tagapagmana ng trono ng Britanya. Sa murang edad pa lamang na 9 na taon, kapansin-pansin na ang mabilis niyang pag-unlad hindi lamang sa pananalita sa Ingles, kundi maging sa ibang wika tulad ng Espanyol. Ang ganitong kakayahan ay hindi lamang itinuturing na simpleng milestone ng isang bata, kundi isang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa posibleng hinaharap bilang isang kinatawan ng monarkiya sa pandaigdigang entablado. Ang paglaki ni Princess Charlotte ay malinaw na nakapaloob sa kombinasyon ng tradisyon ng maharlikang pamilya at modernong paraan ng pagpapalaki ng mga anak. Ayon sa mga ulat ng mga taga-subaybay, ang kanyang pagiging bilingual ay nahubog sa isang multilingual na kapaligiran sa loob ng tahanan, kung saan ang pagkatuto ng wika ay hindi pinipilit kundi natural na nangyayari sa araw-araw na interaksyon. Sa ganitong kalagayan, ang batang prinsesa ay nahubog hindi lamang sa akademikong aspeto, kundi pati na rin sa kultural na kamalayan. Ang kakayahang magsalita ng higit sa isang wika ay nagbibigay sa kanya ng mas malawak na pananaw sa mundo, isang mahalagang katangian para sa sino mang maaaring gumanap ng papel sa pandaigdigang diplomasya sa hinaharap. Sa makabagong panahon, ang pagiging bilinggual ay hindi na lamang isang karagdagang kasanayan, kundi isang mahalagang kagamitan sa komunikasyon at ugnayang internasyonal. Sa kaso ni Princess Charlotte, ang kanyang kakayahan sa Ingles at Espanyol ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad upang makipag-ugnayan sa milyon-milyong tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang Espanyol ay isa sa mga pinakaginagamit na wika sa buong mundo, kaya't ang maagang pagkakababad ni Charlotte dito ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa larangan ng kultura at diplomasya sa hinaharap kung siya man ay gampanan ang mas mataas na responsibilidad sa loob ng monarkiya. Ang ganitong kasanayan ay magiging mahalagang tulay sa pagitan ng Britanya at ng mga bansang nagsasalita ng Espanyol. Ngunit ang kwento ni Princess Charlotte ay hindi lamang tungkol sa wika. Ito rin ay tungkol sa mas malalim na paghahanda sa pagiging isang responsableng leader. Sa ilalim ng gabay ng kanyang mga magulang na sina William at Kate, unti-unti siyang hinuhubog sa mga pagpapahalagang mahalaga sa maharlikang tungkulin, disiplina, pakikiramay, at pakikisalamuha sa publiko. Ang kanyang pakikilahok sa ilang gawaing pangkomunidad, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Prince George at Prince Louis, ay nagpapakita ng maagang pagtuturo ng pagiging responsable at may malasakit sa kapwa. Ang ganitong mga karanasan ay mahalagang bahagi ng kanyang paghubog bilang isang miyembro ng modernong monarkiya. Sa paglipas ng panahon, ang imahe ng maharlikang pamilya ay unti-unting nagbabago. Mula sa pagiging tradisyonal at formal, ito ngayon ay mas bukas at mas malapit sa karaniwang mamamayan. Ang mga anak ni William at Kate ay lumalaki sa isang kapaligirang mas relatable, kung saan ang edukasyon, pamilya at simpleng karanasan ng pagkabata ay binibigyang halaga. Ang pagpapakita ng kanilang mga anak sa publiko, maging sa mga simpleng pagdiriwang o opisyal na okasyon, ay nagdadala ng imahe ng isang makabagong monarkiya na nakaugat sa tradisyon, ngunit nakatuon sa hinaharap kasama ang kanyang mga kapatid na sina Prince George at Prince Louis. Aktibong nakibahagi si Charlotte sa isang Christmas charity initiative na naglalayong maghanda ng libu-libong gift bags para sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa ulat ng mga tagapag-organisa, aabot sa 1,500 gift bags ang ipapamahagi sa iba't ibang komunidad upang magdala ng saya sa mga batang kapuspalad sa panahon ng Pasko. Sa nasabing aktibidad, kapansin-pansin ang pagiging masigla at natural ni Charlotte habang siya ay tumutulong sa pag-aayos ng mga donasyon
Nakasuot siya ng simpleng ngunit maligaya tingnan na kasuotan. Isang pulang sweater, denim skirt at itim na tights na sumasalamin sa diwa ng Pasko. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa bawat kilos niya ay makikita ang kasiyahan sa pagtulong. Isang sandali na umantig sa marami ang nang makita siyang tuwang-tuwang humawak ng maliit na puting onesie na may pulang disenyo. Ayon sa mga nakasaksi, napansin niyang tila ito ay may disenyo mula Wales, dahilan upang lalo siyang matuwa. Sa murang edad, ipinakita niya ang natural na interes sa detalye at ang pag-unawa sa kahalagahan ng bawat munting bagay na maaaring magdala ng saya sa ibang bata. Ang presensya ng kanilang ina na si Kate Middleton ay naging mahalagang gabay sa aktibidad. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at kilos, ipinaalala niya sa mga bata ang halaga ng pagtulong bilang pamilya. Ayon sa kanya, ang pagbibigay ay hindi lamang material na gawain, kundi isang paraan ng pagpapakita ng malasakit at pagkakaisa. Kasama rin sa aktibidad ang kanilang ama na si Prince William na matagal nang kilala sa mga programang pangkomunidad at advokasya sa kalusugan ng isip at kabataan. Sa mga sandaling iyon, makikitang hindi lamang sila bilang mga miyembro ng maharlikang pamilya, kundi bilang isang pamilyang ordinaryong nakikilahok sa makabuluhang gawain para sa kapwa. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Royal Foundation na hubugin ang mga bata sa maagang edad upang maging responsable, mahabagin at aktibong mamamayan. Sa pamamagitan ng simpleng pagpili ng mga regalo para sa kapwa-bata, natutunan nina George, Charlotte at Louis ang kahalagahan ng empatiya at pagbibigay. Hindi rin maikakaila na ang ganitong mga sandali ay nagbibigay ng mas malalim na pagtingin sa kung paano pinalalaki ang mga batang royal. Sa kabila ng kanilang katayuan, sila ay tinuturuan ng kanilang mga magulang na manatiling mapagpakumbaba at maalalahanin sa pangangailangan ng iba. Ang pagiging bahagi ng ganitong mga gawain ay hindi lamang pampublikong imahe, kundi isang tunay na pagsasanay sa buhay. Samantala, sa isang hiwalay na okasyon tulad ng coronation concert sa Windsor Castle para sa pag-upo ni King Charles III, muling nasilayan ang pagiging bukas at emosyonal na koneksyon ni Charlotte sa kaniyang pamilya. Sa naturang pagtitipon, kapansin-pansin ang kaniyang kasiyahan at suporta sa kaniyang ama habang ito ay nagbibigay ng talumpati sa entablado. Ayon sa mga tagamasid, hindi maikakaila ang tuwa ni Charlotte nang makita ang kaniyang ama sa entablado. Sa mga sandaling iyon, ipinakita niya ang pagiging isang anak na punong-puno ng paghanga at pagmamahal. Kasama ang kaniyang kapatid, sila ay nakitang nakikilahok sa musika, sumasabay sa mga awitin at nagpapakita ng natural na kasiyahan na bihirang makita sa mga pampublikong okasyon ng royal family. Sa kabila ng mga titulo at tradisyon, ang ganitong mga eksena ay nagpapaalala na ang maharlikang pamilya ay may simpleng emosyon at ugnayang tulad ng ibang pamilya. Ang mga sandali ng tawanan, suporta at pagkakaisa ay nagpapakita ng kanilang pagiging tao sa likod ng korona. Habang patuloy na lumalaki si Princess Charlotte, unti-unti rin siyang nagiging simbolo ng bagong henerasyon ng royal family. Isang henerasyon na mas bukas, mas empatik at mas nakatuon sa serbisyo publiko. Sa murang edad, ipinapakita niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa titulo, kundi sa kakayahang magbigay ng inspirasyon at kabutihan sa iba. Ipinanganak si Charlotte noong 2 ng Mayo, 2015 sa St. Mary's Hospital sa London at agad siyang binigyan ng titulong Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge sa kabila ng pagiging pangalawa sa linya ng tagapagmana. Pagkatapos ng kanyang nakatatandang kapatid na si Prince George, mabilis siyang nakabuo ng sarili niyang identidad sa mata ng publiko. Sa murang edad pa lamang, ipinakita na niya ang natural na presensya na tila balikas sa isang isinilang sa maharlikang pamilya. Habang lumilipas ang mga taon, lumawak ang interes ng publiko
Sa bawat paglabas ni Charlotte sa mga opisyal na okasyon ng pamilya, ang kaniyang presensya ay madalas na itinuturing na refreshing dahil sa pagiging natural at naaangkop sa kaniyang edad. Kasama ang kaniyang mga magulang na sina Prince William at Catherine, Princess of Wales. Madalas siyang makita sa mga pampublikong pagtitipon na nagpapakita ng pagiging mahinahon, disiplinado, at may likas na karisma. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng kanyang impluensya ay ang tinatawag ng ilan na Charlotte Effect. Sa tuwing siya ay lumilitaw sa publiko na suot ang partikular na damit o estilo, mabilis itong nagiging trend sa merkado ng moda ng mga bata. Mula sa mga cardigan, floral dresses, hanggang sa mga simpleng sapatos na may pastel na kulay, agad itong nauubos sa mga tindahan at online shops sa iba't ibang bansa. Ang ganitong uri ng epekto ay hindi lamang limitado sa United Kingdom, kundi umaabot sa Estados Unidos, Canada, Australia, at iba pang bahagi ng mundo. Ayon sa mga ulat ng industriya ng retail, ang bawat public appearance ni Charlotte ay nagdudulot ng malaking pagtaas sa online searches at demand para sa mga brand na kaniyang suot. Tinatawag ito ng mga eksperto bilang bahagi ng royal fashion influence, kung saan ang maharlikang pamilya ay hindi lamang simbolo ng tradisyon, kundi isa ring makapangyarihang impluensya sa global consumer behavior. Ang tinatawag na Kate Middleton Effect, na nagmula sa impluensya ng kanyang ina na si Catherine, ay tila na ipasa rin kay Charlotte sa murang edad pa lamang. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang net worth na iniuugnay kay Charlotte, bagaman hindi opisyal, ay umaabot sa bilyon-bilyong pounds dahil sa kaniyang impluensya sa industriya ng moda, turismo at media. Bagamat kontrobersyal ang ganitong mga pagtataya, malinaw na siya ay isa sa pinakakilalang batang personalidad sa mundo. Sa kabila ng malawak na atensyong ito, pinananatili ng royal family ang hangganan ng pribadong buhay ni Charlotte. Sa pangangalaga ng kaniyang mga magulang, lalo na ni Catherine, sinisigurong ang kanyang paglaki ay normal hanggat maaari. Ipinapakita siya sa publiko sa mga piling okasyon lamang. Kadalasan ay nakasuot ng simple at naaangkop na kasuotan para sa kaniyang edad. Sa paglipas ng panahon, si Princess Charlotte ay hindi lamang nakilala bilang isang miyembro ng monarkiya, kundi bilang simbolo ng bagong henerasyon ng maharlikang pamilya. Isang henerasyong mas bukas, mas moderno, at mas konektado sa pandaigdigang kultura. Ang kanyang imahe ay patuloy na sinusubaybayan ng media, ngunit sa likod nito ay isang batang patuloy na lumalaki sa ilalim ng gabay ng kaniyang pamilya. Habang patuloy na nagbabago ang takbo ng maharlikang institusyon, pinaniniwalaan ng ilang tagamasid na ang kaniyang kapalaran ay magiging mas makabuluhan sa hinaharap. Kapag formal na umakyat sa trono ang kaniyang ama na si Prince William, may posibilidad na si Charlotte ay mabigyan ng prestihiyosong titulong Princess Royal, isang karangalang kasalukuyang hawak ni Princess Anne. Ang titulong ito ay hindi lamang simbolo ng tradisyon, kundi isang patunay ng mataas na katayuan at responsibilidad sa loob ng royal family. Gayunpaman, ang tunay na dahilan kung bakit patuloy na pinag-uusapan si Charlotte ay hindi lamang nakabatay sa kaniyang posisyon sa linya ng tagapagmana. Ayon sa mga obserbasyon ng media at mga eksperto sa kultura, ang kaniyang impluensya ay nakaugat sa kakayahan niyang makaapekto sa pandaigdigang interes kahit sa murang edad pa lamang. Mula sa pananamit hanggang sa mga pampublikong paglitaw, ang bawat detalye ng kaniyang presensya ay sinusubaybayan at ginagawang inspirasyon sa industriya ng fashion at retail. Sa ilang ulat, tinatawag siyang isa sa mga batang may pinakamataas na tinatayang economic influence dahil sa epekto ng kaniyang imahe sa merkado. Bagamat hindi ito opisyal na net worth, madalas siyang ikinukumpara sa mga kilalang celebrity at kahit sa ilang malalaking pangalan sa industriya ng entertainment. Ang ganitong uri ng pananaw ay nagpapakita kung paano nagbago ang papel ng modernong royal family mula sa tradisyonal na simbolo ng kapangyarihan tungo sa pagiging bahagi ng global pop culture.
Subalit sa likod ng lahat ng ito, malinaw na ang pundasyon ng kanyang paghubog bilang individual ay nakasalalay sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang na sina Prince William at Catherine, Princess of Wales, ay paulit-ulit na binibigyang diin na ang kanilang pangunahing tungkulin ay hindi lamang bilang mga tagapagmana ng trono, kundi bilang mga magulang. Sa mga panayam at pampublikong pahayag, ipinakita ni Catherine ang kahalagahan ng pagiging malapit sa pamilya, lalo na sa gitna ng kanyang personal na hamon sa kalusugan. Sa mga panahong ito, naging mas maliwanag ang papel ng pamilya bilang sandigan ng katatagan. Ang kanilang mga anak na sina Prince George, Princess Charlotte at Prince Louis ay madalas na nakikitang kasama nila sa piling mga okasyon na nagpapakita ng isang mas normal na pamumuhay sa kabila ng kanilang maharlikang katayuan. Isa sa mga halimbawa ng ganitong pagkakabuklod ay ang pagdalo ng mga bata sa mga pampublikong seremonya tulad ng Trooping the Colour. Sa ganitong mga pagkakataon, nakikita ang natural na relasyon ng pamilya. Isang halo ng disiplina at pagiging bukas na bihirang makita sa mga institusyong may matagal ng tradisyon. Sa kabila ng kanilang tungkulin, pinipilit ni na William at Catherine na bigyan ang kanilang mga anak ng karanasang katulad ng ordinaryong kabataan. Noong nakaraang mga taon, nagdesisyon ang pamilya na lumipat mula sa Kensington Palace patungo sa mas tahimik na tirahan sa Adelaide Cottage malapit sa Windsor Castle. Layunin nitong mabigyan ang mga bata ng mas payapang kapaligiran malayo sa matinding atensyon ng London. Sa ganitong setting, mas nabibigyan ng pagkakataon sina George, Charlotte at Louis na maglaro, mag-aral at lumaki sa mas balanseng paraan. Malaki rin ang impluwensya ng karanasan sa pagkabata ni Catherine sa kanyang estilo ng pagiging magulang. Mahilig siya sa mga gawaing pangkalikasan, sining at simpleng pamumuhay, mga bagay na nais niyang ipasa sa kanyang mga anak. Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang institusyong puno ng tradisyon, malinaw ang hangarin ng pamilya na mapanatili ang pagiging grounded ng kanilang mga anak. Samantala, si Prince William ay paulit-ulit na nagsabi sa mga panayam na ang pagiging ama ay isa sa pinakamahalagang papel sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, nais niyang palakihin ang kanyang mga anak bilang mabubuting tao na may malasakit sa iba at may pakiramdam ng tungkulin sa lipunan. Sa ganitong konteksto, mas nagiging malinaw na ang tagumpay o impluensya ni Princess Charlotte ay hindi lamang bunga ng kanyang posisyon sa trono o ng kanyang presensya sa media. Ito ay resulta rin ng maingat na pagpapalaki, matibay na suporta ng pamilya at balanseng paghubog sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng marangyang imahe ng monarkiya, unti-unting lumilitaw ang isang mas makataong larawan ng pamilya ng Wales. Isang larawang puno ng pagod, pagmamahal at mga hamon ng pagiging magulang sa modernong panahon. Sa mga pahayag ni Kate Middleton, mas malinaw na ang pagiging isang ina ay hindi lamang tungkol sa pribilehiyo at yaman, kundi isang araw-araw na pakikibaka sa tinatawag na mom guilt, ang pakiramdam ng pagkukulang kahit ginagawa ang lahat para sa mga anak. Sa isang panayam na umantig sa maraming tagapakinig, inilarawan ni Kate ang sarili bilang isang hands-on na ina. Gayunpaman, inamin din niya na madalas siyang nakararamdam ng bigat ng konsensya sa paghahati ng oras sa pagitan ng tungkulin bilang Princess of Wales at bilang ina ni na Prince George, Princess Charlotte at Prince Louis. Ang ganitong katapatan ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa publiko kung paano rin nahaharap sa parehong emosyonal na laban ang mga nasa pinakamataas na antas ng lipunan. Sa likod ng mga seremonya at opisyal na pagtitipon, ang pamilya ay nananatiling sentro ng buhay ni na Kate at Prince William. Ayon sa mga ulat at viral na sandali sa social media, makikita ang kanilang pagsisikap na gawing normal ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Isang simpleng tagpo sa picnic ang naging usap-usapan nang makita si William na maingat na inaalis ang isang uod sa buhok ni Princess Charlotte gamit ang isang playing card habang pinapatahan ni Kate ang kanilang anak sa pamamagitan ng banayad na yakap at presensya.
Sa maliit na sandaling ito, lumitaw ang isang mahalagang katotohanan. Kahit ang mga royals ay dumaraan sa mga karaniwang hamon ng pagiging magulang. Ang naturang video ay mabilis na kumalat sa internet. Umani ng daan-daang libong views at libo-libong reaksyon mula sa mga tagahanga. Marami ang humanga sa pagiging natural at totoo ng pamilya na tila ba mas malapit sa ordinaryong buhay kaysa sa tradisyonal na imahe ng monarkiya. Para sa ilan, ang eksenang yon ay patunay na ang isang matatag na pamilya ay hindi nakasalalay sa katayuan kundi sa simpleng pag-aalaga at pag-unawa sa isa't isa. Sa gitna ng ganitong mga tagpo, lumalaki si Princess Charlotte sa isang kapaligirang pinagsasama ang disiplina at pagmamahal. Bilang ikatlo, sa linya ng trono, hindi maiiwasan ang mga usapin tungkol sa kanyang kinabukasan. Ngunit higit pa sa mga haka-haka tungkol sa pagiging reyna balang araw, ang mahalaga ay kung paano siya pinalalaki sa kasalukuyan sa isang tahanang puno ng suporta, gabay at paghubog ng karakter. Ayon sa mga eksperto sa monarkiya, ang kasalukuyang batas ng tagapagmana sa trono ay nagbigay daan upang pantay na mabigyan ng pagkakataon ang mga anak anuman ng kasarian. Dahil dito, nananatiling nasa ikatlong pwesto si Charlotte sa linya ng tagapagmana, kasunod ng kanyang ama na si Prince William at kanyang nakatatandang kapatid na si Prince George. Ngunit ang mga posibilidad sa hinaharap ay nananatiling bukas, depende sa mga pagbabago sa buhay at kapalaran ng pamilya. Gayunpaman, ang mas mahalagang aral na lumilitaw ay hindi ang politika ng monarkiya, kundi ang emosyonal na pundasyon ng isang bata. Sa bawat yakap ni Kate, sa bawat maingat na kilos ni William, nabubuo ang isang modelo ng pagiging magulang na nakaugat sa presensya at malasakit. Ito ang uri ng pagpapalaki na nagiging sandigan ng isang bata sa gitna ng matataas na inaasahan ng mundo. Ang konsepto ng mom guilt na inilahad ni Kate ay hindi lamang personal na damdamin. Ito ay sumasalamin sa karanasan ng maraming ina sa buong mundo. Ang pakiramdam ng hindi sapat na oras, ng pagnanais na magampanan ang lahat ng tungkulin at ng pag-aalala sa kapakanan ng mga anak ay nagiging universal na karanasan. Sa ganitong paraan, nagiging tulay ang karanasan ng isang prinsesa patungo sa mas malawak na pag-unawa sa pagiging ina. Sa huli, ang pamilya ng Wales ay nananatiling simbolo ng modernisasyon ng monarkiya. Isang institusyong sinusubukang magbago habang pinapanatili ang tradisyon. Sa pagitan ng korona at karaniwang buhay, makikita ang isang pamilya na patuloy na hinuhubog ng pagmamahal, sakripisyo at simpleng mga sandaling nagiging alaala. Isa sa mga pinakamahalagang pagbabago na sumasaklaw sa kanyang kinabukasan ay ang gender-neutral succession law sa British monarchy. Sa ilalim ng reformang ito, monarchy sa ilalim ng ang kasarian ay hindi na batayan ng pagiging tagapagmana ng trono. Ibig sabihin, kung ipagpapatuloy ang kasalukuyang linya ng paghalili, si Charlotte ay mananatiling nasa mataas na posisyon sa tagapagmana, anuman ang kanyang kasarian. Sa ganitong konteksto, siya ay nagiging simbolo ng pagkakapantay-pantay sa loob ng isang institusyong matagal nang kinikilalang tradisyonal at nakaugat sa patriarkal na sistema. Ngunit higit pa sa batas at teknikal na aspeto ng tagapagmana, mahalaga rin ang paraan ng kanyang pagpapalaki. Si Charlotte ay pinalalaki sa isang kapaligirang pinagsasama ang disiplina ng royal tradition at ang pagiging normal ng buhay pamilya. Ang kanyang mga magulang ay pinipiling bigyan siya ng karanasang katulad ng ibang bata. Pumapasok sa paaralan, nakikipaglaro sa mga kapatid, at nakikibahagi sa mga simpleng gawain sa labas ng palasyo. Sa ganitong paraan, siya ay hindi lubusang nakahiwalay sa karaniwang pamumuhay ng publiko. Ang ganitong estilo ng pagpapalaki ay maihahambing sa pamana ni Queen Elizabeth II, na kilala sa paggamit ng soft power, isang uri ng pamumuno na nakabatay sa dignidad, presensya at impluwensyang moral
sa halip na direktang kapangyarihan. Sa parehong direksyon, si Charlotte ay lumalaki na may potensyal na maging isang pinunong, may kakayahang umugnay sa mga tao sa mas makataong paraan, sa halip na maging malayo at hindi maabot. Kung sakaling darating ang panahon na siya ay umupo sa trono bilang reyna, inaasahang ang kanyang pamumuno ay huhubog ng mga pagpapahalaga ng ika-21 siglo. Kabilang dito ang mas matinding focus sa sustainability, kalusugang pangkaisipan, at gender equality. Sa panahong ang mundo ay nahaharap sa krisis sa klima, mabilis na pagbabago ng teknolohiya at mas komplikadong lipunan, ang isang monarkang may ganitong pananaw ay maaaring magdala ng panibagong direksyon sa institusyon. Hindi rin maikakaila na ang digital age ay maglalaro ng mahalagang papel sa kanyang magiging pamumuno. Ang isang hinaharap na reyna ay inaasahang makikipag-ugnayan sa isang global at tech-savvy na populasyon. Ang tradisyonal na imahe ng monarkiya ay maaaring kailangang iangkop sa isang mundo kung saan ang impormasyon ay mabilis, ang opinyon ay malawak, at ang publiko ay mas kritikal at aktibo sa social media. Sa ganitong sitwasyon, si Charlotte ay maaaring maging simbolo ng modernisasyon ng korona. Bukod sa personal na pag-unlad, siya rin ay inaasahang magmamana ng malawak na network ng mga organisasyon, kawanggawa, at ugnayan sa Commonwealth Nations. Ang responsibilidad na ito ay hindi lamang seremonyal. Ito ay may kasamang tungkulin na panatilihin ang kaugnayan ng monarkiya sa iba't ibang kultura at bansa. Sa isang mundong patuloy na nagbabago, ang hamon ay kung paano mapapanatili ang relevansya ng institusyon habang nananatiling tapat sa tradisyon. Sa murang edad, makikita na ang mga palatandaan ng kanyang paghubog bilang isang responsableng miyembro ng pamilya. Sa mga pampublikong okasyon, kapansin-pansin ang kanyang pagiging mahinahon at maingat, lalo na sa pakikitungo sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sa isang kilalang pagkakataon sa Trooping the Colour, napansin ang kanyang banayad, ngunit direktang paraan ng pag-akay sa kanyang kapatid na si Prince Louis, na kilala sa pagiging masigla sa mga ganitong pagtitipon. Ang maliit na sandaling ito ay nagpapakita ng natural na responsibilidad na maaring lumago pa habang siya ay tumatanda. Sa kabila ng pagiging isang pribadong bata, sa maraming aspeto, hindi maiiwasan ng mata ng publiko sa bawat galaw ng mga miyembro ng maharlikang pamilya. Kaya naman, ang bawat kilos ni Charlotte ay madalas na binibigyan ng interpretasyon bilang senyales ng hinaharap na papel niya sa monarkiya. Subalit mahalagang tandaan na sa kabila ng lahat ng haka-haka, siya ay nananatiling isang bata na lumalaki sa ilalim ng kakaibang kalagayan. Ang kanyang posisyon ay sumasagisag sa parehong pagpapatuloy at pagbabago. Siya ay bahagi ng isang institusyong may libu-libong taong kasaysayan, ngunit sabay na kumakatawan sa modernong direksyon nito. Sa hinaharap, maaaring siya ay maging reyna, queen consort, o isang mahalagang taga-suporta ng pamumuno ng kanyang kapatid. Ano man ang mangyari, malinaw na siya ay magkakaroon ng mahalagang papel sa paghubog ng hinaharap ng monarkiya. Sa huli, si Princess Charlotte ay hindi lamang simbolo ng royal lineage, kundi isang representasyon ng ebolusyon ng tradisyon sa gitna ng modernong mundo. Habang patuloy na nagbabago ang lipunan, ang kanyang paglalakbay ay magiging paalala na kahit ang pinakatradisyonal na institusyon ay kayang magbago, umangkop, at manatiling mahalaga sa bagong panahon.